Two sets done and dusted here between the Lady Warriors at ng Perlas Spikers. One more to go para sa defending champions. Balikan natin ang aksyon mula sa second set at napakaganda ng panimula dito ng Perlas Spikers. Really looked like they were ready to bounce back in this game. Had a few changes. Pinasok si Amanda Villanueva at si Divinadera. At talagang medyo nagbago ang dynamic ng laro. Pero slowly but surely, bumabalik ang Lady Warriors. And by the time na nakuha nila yung kalamangan, they never looked back. At natawid nila ang second set, 25-17. Tingnan natin ang mga numero. Lamang sila in attack. Lamang ng dalawa sa blocking. 3 service aces for them. At kahit lamang sila in terms of unforced errors, the damage they did in the scoring department was enough to get control of that set. Sobra. At talagang nabigyan na dito ng real challenge ang Perlas Spikers as they have their backs against the wall here heading into the third set. This will be a total of 22 points from the scoring skills laban sa 11 lamang para sa Perlas Spikers. Parang hindi lang napako, parang namatanda yung Perlas Spikers. At sabi ko nga kanina, si Jeanette Panaga ng College of St. Benil Blazers, parang kryptonite dito sa opensa ng Perlas Spikers. Hindi sila makapuntos, hindi sila makalusot, hindi makabutas sa depensa ng Lady Warriors. Kung kaya sa pangalawang sunod na set, hanggang 17 points lamang umabot ang Perlas Spikers. Tandaan natin, sa unang round na pagharap, 25-19, 25-19 at 25-19 yung talaan, pare-pareho. Only 57 points. Dito, dalawang sets ang nagdaan. 34 points, losing the 2 sets by the same count at 25-17. Pero, dito naman uhugot ng lakas ang Perlas Spikers dahil sanay na sanay silang umaabot ang laban sa pahabaan. Cold Jamzon nagbalik dito para sa Perlas Spikers. Started the game for head coach Jerry Yee. Nabunot ng maaga. Pinasok si Tots Carlos. Ngayon naman, ang debutant ng Perlas Spikers ay on the bench. Amy Ahomiro also back in the game after missing the entirety of that second set. Coach Jerry looking for the right combination. Amy Ahomiro, best player for Perlas Spikers in that 5-set marathon thriller na panalo kontra sa ano nga bang tinalo nila roon? Ang team ng Water Defenders. Yung undefeated team ng Water Defenders. Natapik ni Giselle C. Pero nawala sa trajectory na nandun na sana si Nepomuceno. That little touch took it away from her teammate. Talagang planadong drop shot itong si Nicole Chamson. Katulad ni Kat Bersola, tapos na po ang kanilang playing years para sa UP Lady Maroons. Pero si Tots Carlos, alam ko meron pa. Oo. Medyo bago pa itong si Tots Carlos in terms of her UAAP I believe playing career. she finished her sophomore year. Kasama itong si Isa Molde, sila Justin Dorob. Hervasio powering it through. Finally, Hervasio scoring. In their first round toss laban sa Lady Warriors, leading scorer si Hervasio. Siya lang yung umabot ng 8 puntos doon. The rest talagang hindi pumalo yung scoring. Dadang, gumana yung quick hit para dito sa Lady Warriors. Ngayon balikan natin si Keniel Krishnan. Well, Jing and Coach Ronnie, kanina pinag-uusapan nyo nga ito si Cathy Bersola. Alam nyo, kanina nakausap ko siya before mag-start yung game at tinanong ko nga sa kanya kung ano ang kanyang pre-game habit. Alam nyo ba kung ano sinabi niya? Ang paggawa ng kanyang thesis while eating seafood. That is right. Coach Ronnie Enjing ang paggawa ng kanyang undergrad thesis na sinabi niya nga sa akin na nahihirapan daw siya ngayon. Pero time management daw talaga ang kanyang pinapakita right now because both responsibilities niya daw itong paglalaro at ang kanyang acts at both din daw na first love niya. Kaya naman kung makikita niyo nga si Cathy ngayon, kung minsan makikita niyo medyo stress nga daw siya sa kanyang games, it's because of the thesis nga daw. So back to you, Jing and Coach Ronnie. Thank you so much, Keniel Krishnan. So kahit tapos na ang UAAP career ni Kat Bersola, nagpapatuloy pa rin ang pagiging student-athlete dito sa PVN. Alam ko, katulad ni Pia Geiser, magna cum laude o summa cum laude, in contention. Oo, running for honors tong mga student-athletes na ito eh. Basta alam ko noon, yung cum laude ng batch namin, pinalakpakan ko ng gusto.
Kasi katabi ko eh. Nakakaya naman kung hindi. Hindi, tuwan-tuwa ako talaga dahil matabi man lang ako. Oo naman. Ayos na. At grabe din talaga ang pinapakita ni Cat Bersola. Standout player, standout in academics. Certainly not easy to juggle both worlds. Inabot ako ng 5 taon kasamang gym para matapos yung 4-year course. Simula ako sa physical therapy, nagtapos ako sa philosophy. Sa philosophy? Yes. Dalawa lang ang math nun eh. Tipid dami. So ito, nakikita natin ang mga leading scorers. Si Myla Pablo at si Elaine Casilag natawid na ang double-digit markers. Hervasio, the leading scorer para sa Perla Spikers. Nadagdagan ang kanyang point total. Pero wala pang nakakatawid ng double digits katulad ng first round meeting kontra sa Lady Warriors. Only 8 attack points in the second set versus 14 para sa kalaban. Hindi nakapress yung block dito ni Kaini Pupuseno. Ganun din naman eh. Nasasangga yung palo nila, dilakasan muna ng gusto. May chance pa. Strong serve from si Hervasio pero sumobra. 5-4 ang ating talaan. Slight advantage here for, or rather it is all tied up at 5 now because of that service error. Roses with the reception. Bersola looking to angle it. Went too wide. Looking to swipe the ball doon sa mga daliri ng mga blockers. Pero masyadong mabilis yung pagwalis niya doon sa bola. Ito na pinakadikit na set na ating nakita. Although doon tayo nagkakatalo pag pumalo na sa mga 24 points. Sumatotal ng dalawang teams. Doon nagkakaroon ng ano eh. Paglamang ng malaki itong team ng Lady Warriors. Tignan natin kung yan pa rin ang masusunod na storyline sa third set. Roses. Good read by Pablo. Papalitan ng service error ang dalawang koponan. Tatlo lang ang errors ng Puelas din sa second set. Pero hindi sila makapuntos. Tiamzon. Soft touch mula kay Myla Pablo. Nandun si Jem Ferrer. Yung Casilag sliding over to get that one up. Palo ni Pablo na iangat ni De Jesus. Myla Pablo. So much power in that hit. Good read by De Jesus. Quick hit para kay Bersola. Buhay pa rin. What a rally we are seeing here. Bersola with a running hit. And Myla Pablo putting an end to it. Cross court hit is good. Galing ng rally na yon. At pumabor na naman para kay Myla Pablo. Dalawa kalamangan ng Lady Warriors. Fans of all shapes and sizes here at the Phil Oil Flying V Center. This match brought to you by Ribisco, making delightful memories, or moments rather, possible anytime, anywhere. Dalawang lamang dito ng Lady Warriors sa third set. They are up 2 sets to none in this match against the Perla Spikers. Jingam lang ni Coach Ronnie Magsanok joining you for this one. And fresh mula dun sa technical timeout, a service error para sa Lady Warriors. Big scoring game once again para dito kay Panaga. Not sure what's happening here. Ang mga officials kinakausap ang players ng Lady Warriors. Perhaps may rotational error. Ganun din naman. Utos din ang kalaban. Matter of technicality na lang. Second official Jeff Lopez having a word. Rotation being corrected here para sa Lady Warriors. Coach Romel Labella with his eyebrows raised. Gustong malaman kung ano ang tawag dito.
Here we're having a look at Shinichi Suzuki, Pocari Sweat president, looking intently at this match. May chance tayo ngayon puntahan ang live stream panel na si Billy and Cassie. Hi guys! Hey guys! Hi Coach Ronnie! Hi Jing! Kamusta naman ang live streaming situation going on right now? Okay naman, buhay pa naman kami. Very, very exciting talaga Yes. here sa live stream natin ngayon. Parang inaasahan nyo, 5-setter ulit ha? Uy, kahit ano naman mangyari, basta tuloy ang volleyball dito, diba? Tuloy ang ating live stream. Yes! Oo naman, teammates. Thank you guys so much. Enjoy the rest of the game. Billy and Cassie. Yeah, salamat! See ya! Combination play. Basang-basa ni Jeanette Panaga. Panaga again. Panay na panay itong si Panaga. Panay ang sangga. Pinakamalaking tinik sa opensa ng Perla Spikers. At tuwing hahabol ang Perla Spikers, parang naginipan nila mamayang gabi itong si Jeanette Panaga. Kasi very, very sneaky. Oh, very, very sneaky indeed. At kahit hindi siya Kompleto. leading scorer dito para sa Lady Warriors, yung timing niya kung kailan siya nakakakuha ng puntos. Kaya nilayunan ni Jen Ferrer yung pasa para kay Herbacio. Nilayunan niya, exaggerated setup away from the net. Hindi sila makasilip eh. Myla Pablo showcasing that power. A large part of the preparation for the coaches, of course, yung scouting report. Meron silang analytics, shot chart. Of course, pag inaral mo yung playmaker, saan yung tendency ng pagbigay ng pasa. That was all the way to Taft Avenue. Diretso sa CSB. Bakit ko alam? Galing ako kanina ron. Netted ko yung anak ko dyan sa Metap. Pero ko unikot eh. Service error mula kay Jeanette Panaga. Layo eh. Talagang sobrang. Pero ang bilis naman ang pagkabawi dito ng Lady Warriors. Manakanakang long rally ang ating nakikita. Marahil dalawa sa isang set. Bilis ng palitan ng mga puntos. Ang problema ng Perla Spikers, laging pabor sa Lady Warriors. We seem to be playing faster. Giselle C, may 24 excellent sets na dito sa ating laro. Pupuntahan ulit si Myla Pablo. Nakahuli yung blocking ng konti. Habang tumatagal, hindi lang pagaling yung palo ni Myla Pablo. Palakas ng palakas. Oo nga eh. Yung bomba rito ni Typhoon Pablo. Sinadang once again with the misdirection and now the lead slowly increasing para dito sa team ng Lady Warriors. Sumampa na sa lima. Ito na naman yung nakikita natin yung mid-set run Yo. ng Lady Warriors. At timeout muna dito ang Perla Spikers. Pakinggan natin si Jerry E. Hayaan mo na yung nagbigay. Nagbigay na ba sila ng quick na malakas? Yung gitna na, yung tali na pinagkakakama sa mga. Ay, tayo mo ito. Saka ilayo nyo sa blockers kasi blockers tatalo na lang. Ano na yung play natin. Kaya hindi tayo nag-a-adjust sa first ball. Enjoy tayo sa loob. Masyado mabigat. Progress na ano. Huwag tayong isipin na pagpalo na siya. Mabablock ako. Let's go! Jerry E. Konting input lang, tapos hinayaan niya yung mga kanyang mga players to figure themselves out. Maganda yung bitaw doon. Guys, masyado mabigat tayo sa court. Kailangan iangat yung energy. So yung first ball na yun, not doing them any favors. Giselle C looking to attack. Herbacio. Great floor defense by De Jesus. Good coverage by Ella. Sumobra naman this time yung palo ni Myla Pablo. Unang attack error para kay Myla Pablo. Tignan natin kung ito magiging hudyat para kay Jen Ferrer na dumiin sa selinyador at bumalik dito sa ating third set. Walang excellent sets para kay Jen Ferrer na pumusena. So sobrang kanyang palo. Hinahanap ng check, hindi ibibigay. Dalawang sunod na sablay para dito sa Lady Warriors at mula sa 5 bumaba sa 3. Nakabawi rito sila Jen Ferrer. Ganda ng pasa ni Chelsea. Nakita mo yung control. Started with a very good first ball ni Mel Gohi. Perfect pass. Nakita mo naman, no? Eksakto. Away from the net. More space para kay Kylie Pumusena to open. Ferrer pupuntahan si Roses. Gohing.
Underhanded pass over to Elaine Casilag. Ay, angat pa ha. Free ball now here. C. Bilis. Si Dadang down the middle. Dadang, akala mo mabagal. Pero Dadang, veteranong-veterano dumiskarte. Tignan mo kung gaano kabilis pumalo. Bago ang mga chunk blockers, naka-atake na siya. Sabi ni Coach Jerry Yee, hindi pa raw pumapalo ng malakas mula sa gitna itong Lady Warriors. But Desiree Dadang changing the dynamic here. And they're racing away with this third set lamang ng 6 heading into the second technical timeout. Nagsasayawan dito ang mga fans ng Lady Warriors, and why not? Lamang sila ng 6 in this third set, and they can claim this win against the tough Perla Spikers if they continue on this trajectory, making it 5 straight wins kung makuha nila ang set na to. Hindi lang sila basta mainit. Hindi lang basta winning streak. Longest winning streak that we have seen. At saka nagsimula sa 0 and 2. Yun talaga yung Diba? malaking bagay. Pero ang bilis naka-recover. They lost in their first 2 play days. Pero kung di ako nagkakamali, mula May 6, hindi na nakatikim ng talo to eh. Nagbalik si Tots Carlos para sa Perla Spikers, and it's gonna be a service ace para kay Amy Ahomiro. Kasamang Jing, comparative numbers sa dalawang setters at sa dalawang libero. Going at 81% sa kanyang dig percentage. Ella De Jesus at 35%. Grabe yung 81%. Sobra. Sa bawat 10, 8 tama. Nayangat ni Giselle C. na pumusena with a setup job to Myla Pablo. On the back row. Kahit broken play yun. So much power still in that hit. C, pupuntahan si Casilag. Masyadong malapit sa net. Pasa rito ni Giselle C. 3 sunod na puntos para dito sa Perla Spikers. Ito na ba yung malapit na balik ng Perla Spikers? Katulad ng ginawa nila sa team ng Water Defenders. Misreceive there from Myla Pablo. Amy Ahomiro was the top performer in that last win. Now Kiwi Amy trying to pump some blood dito sa pulso ng Perla Spikers. This time received well by the Lady Warriors. Ferrer's dig. Not making the connection she wanted. 3-point cushion para kila Elaine Casilag. Sa ating mga setters naman at 40% itong si Giselle C. Compared to 25 para kay Jen Ferrer. 29 excellent sets for the former Lady Tamaraw. 18 excellent sets naman para dito sa dating Lady Eagle. 18-14. Desiree Dadang adding to her point total. In that win versus the Water Defenders, 5 players scored in double figures para sa Perla Spikers. Dito parang walang malapit sa isa na makarating sa 10. Bitin na bitin yung serve na yun mula kay Desiree Dadang. Opening the door slightly here for the Perla Spikers. Team captain. See going backwards. Pinapomoseno. Grabe yung Grabe itong si reaction. Melgo. Nalusutan si Panaga. Almost kept it alive off the net. And here come the Perla Spikers. Okay, down to 2. They continue to fight back. Hindi pa rin kasi talaga ding pag alam mong nakahabol ka na dati. Oo, syempre problemado ka pero in panic hindi lumilitaw. Setup job here para kay Casilag. Nandiyan si De Jesus. Pupuntahan ngayon si Carlos. Head over. Straight to the net. 19-16. Right now, yung margin for error para dito sa Perla Spikers, gapalito. Ngayong naghahabol ka ng 2 sets at 3 ang kalamangan sa iyo ng Lady Warriors at malapit na sa 20 puntos itong Lady Warriors. Crunch time for the Perla Spikers at matutulungan sila dito. Mabuti ng na lamang. service error. Mabuti na lamang para sa Perla Spikers. Sunod-sunod ang service errors dito ng
Lady Warriors. Diana May Carlos, serve. That's Carlos. Just about clearing the net with that serve. Casilag, may angat ni Hervasio. Straight back at Tiamzon. On the regalo. Accepting the gift. Bakit hindi? Pinakadikit na laban na ating nakita sa tatlong sets. At sa unang pagkakataon, lumampas ng 17 points ang Perla Spikers. Huwag tayo maratil. Ha? Trabaho nila yun para maghabol. Ngayon, ang trabaho natin, since naman tayo, yung paano natin pangangalagaan yung ano natin, unit natin. Ha? Huwag tayo maratil. Ha? Huwag tayo maratil. Puro tayo mga bintera na kayo. Huwag tayo maratil. Ha? Isang pasa lang tayo. Isang magandang pasa lang tayo. Ha? Uppercut! Hey, uppercut! Uppercut! Huwag maratil. Yan ang mensahe ni Head Coach Romel Abella. Nakikita natin dito ang mga taga-suporta ng Perla Spikers having a great time here at the Phil Oil Flying V Center. The Lady Warriors fans, look of concern ang nakikita natin in the stands. Casilag, 2 wide. That goes wide mula kay Elaine Casilag. Now we're tied at 19 all. 6 kanina kalamangan ng Lady Warriors. Pero ngayon, burado na yan. Unang pagkakataon, umabot sa 19 Service. ang Perla Spikers. 34 points in the first 2 sets combined. Pupuntahan si Panaga. And the block was in. Panaga, ball is in. For the first time, 20, may sagot 19. ang Perla Spikers sa attempt dito ni Jeanette Panaga na maging Well, difference maker. Nakanti lang ni Campersola, tapos bumanda lang yung bola. At ang malupit, walang nakamarka dun sa area na yun. Lamang na dito ang Perla Spikers. Ferrer, pupuntahan si Bersola. Bersola. Up by 2 now. Biggest scoring run para sa Perla Spikers. Kiwi Amy Ahumiro, pasimuno ng fight back. At kinukumpleto ngayon itong si Tots Carlos, yung husay sa service line. Carlos. Kanina, 6 hinahabol ngayon, 2 kanilang abante. What a fight back mula sa Perla Spikers. And their run halted for the moment here. Makakapunta si Elaine Casilag. Suddenly, dead serious na naman muling Lady Warriors na wala ang pahit ng ngiti sa kanilang mga mukha. As Phil Kenglet comes in as the designated server para dito sa team ni Coach John Abella. Smiling as she came off the bench, Phil Kenglet Cayetano. Served out the first set, but this time may sagot ang Perla Spikers. Covered ang cross-court attempt ni Mel Gohing, pero look at the angle taken itong si Nicole Chamzon. Doon niya dinala in between ni Myla Pablo at ni Mel Gohing. 2 points ahead, 3 points away from winning their first set. They go to Myla Pablo. Pablo with the block. Myla Pablo with a total of 18 points. Conference best is 23 for Myla Pablo. 84 points in 6 matches for the third leading scorer of the competition. At naghahanap ng sure thing itong Lady Warriors. No better option than Yun their ang siningil captain. sa kanila eh. Yung dami ng service errors nila. Buhay pa dito ang rally. The Spikers just about able to get it over. Back-to-back points from Myla Pablo. Cheered on by their 2 supposed reinforcements. Shouting, "Let's go, Mai," and Mai delivers. Ang daming number 2 sa ating scoreboard. 5 in total here as the Lady Warriors have tied this game up at 22-all. 10 puntos para kay Jeanette Panaga. Ferrer, quick hit para kay Ahumiro. Ahumiro with the back. Perfect reception. 23. Good quick low 22. set. Perlas up Made by back 1. dito sa Perla Spikers. Bilis ng pasa. Hindi na isa ni Dadang yung double block. Perlas. Acevedo papasok dito para kay Nicole Tiamzon. Another former Lady Eagle. I believe this is the first inclusion para kay Acevedo sa larong ito. Para sa Ben. Dating team captain ng Ateneo Lady Eagles.
Good serve from her. Si Dadang ang magsiseta para kay Pablo. Chance para sa Perla Spikers. Pablo getting a good hit. Hervasio able to save it. At boy pa ang rally na to. Pablo, second opportunity. Two players going for it. Together this time, yes. Salvaged by the Perla Spikers. Can they stop Pablo for a third time? Yes, they can, pero buhay pa. Sent over by Melissa Gohing. Ahomino finishes the point. Makes a point. 2 set points hawak ng Perla Spikers. Very exciting rally. Timeout for Coach John Abella. His team on their heels. What a defensive play coming from Z. Hervasio. Ang daming beses na binigyan tayo ng pagkakataon. Ayaw natin kunin. Diba? Kunin natin kasi binibigyan natin na tayo eh. Diba sayang? Sayang mga binibigyan nila sa atin. Lamang sila ng dalawa. Kailangan matuto tayong kumapit. Kapitan natin to score na to. One pass tayo. Isang magandang atake tayo. Tapos pagbalik block. Let's go. Hey, overrule! Overgun! Down by 2. Perla Spikers nangingailangan na ng isang puntos para makuha itong pangatlong set. Substitution, Pagari Sweat, 16 out. De Leon papasok. Jesse De Leon is the action for the first time. Papalitan si Desiree Dadang. Ang naglaro galing sa UST Lady Jem Tigresses. Ferrer, serving for the set. Reception from the Pomoceno. Pablo, hindi na itawid. And the Perla Spikers have taken their first set of the game. We will see a Stay in fourth. your seats, folks. Fantastic set here by the Perla Spikers. Could this be another epic comeback for them? Certainly, this is the start. If ever there is one, 25-22 ang naging talaan. Highlight statistics and fourth set action sa ating pagbabalik.